po natin ngayong umaga na ito ay patungkol sa Christmas, a time for what? Ayan. Christmas, a time for what? Para saan nga ba ang Christmas? Ano ba ang mga dapat nangyayari kapag Pasko? Ayan. Natanong nyo na ba yan sa sarili nyo na ano ba ang mga dapat naming gawin o makita sa amin, di ba? And kagabi, na medyo napahapyawan na tayo, di ba? Na kung ano ang mga dapat na ugali natin kapag Christian tayo, di ba? Ano dapat ang mga pakikitungo natin o dealings natin pag Pasko. And ngayon nga po, ay bibigyan po tayo ng message na to ng mga dapat makita sa buhay natin. Okay? So, Christmas is a time for what? Kaya kanina, yung binasa po ni Tito, yan, sa Luke 2, 8-20, mababasa nyo doon yung mga dapat po, proper attitude ng mga nagse-celebrate ng Pasko. And let's face it nga po, ang Christmas season ay may maraming mga tao, mahal na mahal yan, yung season na yan. Pero marami ring mga tao ang ayaw ng season na yan. Di ba? Yung iba nga po, hindi pa po naniniwala, di ba, sa Pasko. And dinidisregard nito, nila ito sa kanilang mga buhay. And meron namang mga iba, nagse-celebrate naman ng Christmas. Pero minimix yung mga mensahe. Minimix yung kumbaga parang Christian way sa secular way, di ba? Na nagdadaos nga ng Pasko pero worldly naman. Di ba? Kaya nga kagabi, nakakatawa yung term kasi ni Pastor Dan, di ba? Ang term niya is, banal ba ang Pasko mo? Yan. And yun ang pinagpe-pray naming mga pastor, na bawat mga members at mga Kristiyano nga, maging banal talaga ang Pasko. Di ba? Hindi yung kung ano-ano ang mga ginagawa pag uwi, no? Di ba? Laklakan ng kung ano-ano. Di ba? Inuman dito, karaoke doon, karaoke dyan, di ba? At kung ano-ano ang mga pinagkakakanta. Kaya sana, yun ang wish nyo, prayer nyo sa bawat isa. Sabi mo nga sa katabi mo, sana banal ang Pasko mo. Di ba? At syempre, tatandaan natin, hindi porket banal, marami ng bawal. Di ba? Ang pagiging banal nga kasi is yung pagsunod mo lang talaga sa Panginoon. Di ba? And ang totoong tao daw, sumusunod. Kaya kapag yung katabi mo hindi sumusunod yan, hindi daw yan totoong tao. Yan. Mukhang yan, mukha bang yan. Di ba? So, kaya dito sa atin, maraming mga, di ba, nung nakaraan, sinabi ko na sa inyo, maraming mga nagse-celebrate, ang bida, si Santa Claus. Ang bida, si Rudolph the Red-Nosed Reindeer, di ba? Ang bida, si Frosty the Snowman. Pero tayo, napaalalahanan nga tayo na ang Pasko, ang bida, si Jesus. Di ba? Kaya siya ang star ng Pasko. Ika nga ng ABS-CBN, di ba? Christmas ID, si Bro, ang star daw ng Pasko. Kaya nga alam niyo, merong isang Sunday schooler na bata, ang natutunan niya itong bagay na ito, pagka galing niya sa church, excited siya, umuwi siya sa bahay. Ibinalita niya sa mama niya, Ma, alam mo ba, naturo sa amin sa church, hindi pala totoo si Santa Claus. Tapos there is no such thing as Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, 'di ba? Kaya naman yung wise men, 'di ba, nung unang hinahanap nila si Jesus, asa sila dun sa star na maliwanag, hindi kay Rudolph, the Red-Nosed Reindeer na nagsha-shine yung ilong. Yung pala daw, kaya nung time na yon, yung bata na yon ay talagang na-transform. 'Di ba? Kasi nalaman niya na, ay, oo nga, hindi talaga bida si Santa Claus. 'Di ba? At saka si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. And alam niyo, meron pa ngang nag-compare, 'di ba? May pinost si Sinon tsaka si Tita Let ng patungkol kay Santa Claus tsaka kay Jesus. Ito yung post nila. Yung what are you carrying? 'Di ba? Ang sagot ni Santa Claus, many gifts for everyone. Ang sagot naman ni Jesus, what are you carrying? I only carry one, but it is enough for everyone. 'Di ba? Ang galing, no? Kasi si Santa, ang dami-daming mga dala, 'di ba, na mga gifts, pero si Lord isa lang. At enough na 'yon para sa bawat isa. Eh nakakatawa kasi may nakita ako yung Santa versus Jesus na kasi pinagkumpara nila si Santa tsaka si Jesus. Even though hindi naman talaga totoo yung Santa Claus, 'di ba? Sabi nito, Santa lives at the North Pole, pero Jesus lives everywhere, 'di ba? Santa rides in a sleigh, pero Jesus rides on the wind and walks on the water. O, di ba? Sunod, Santa comes once a year,
pero Jesus is an ever-present help. Okay? Santa comes down to your chimney, pero Jesus stands at your door of your heart and knocks. Okay? And then also, Santa fills your stockings with goodies, pero Jesus supplies all your needs. Amen? You have to wait in line to see Santa. Kailangan mong pumila, pero Jesus is as close as the mention of His name. Di ba? Tawagin mo lang siya, lalapit siya sa'yo. And also, Satan, Santa, kasi, ano mo lang, Santa lets you sit in His lap, pero Jesus holds you in His hands. Oh, di ba? And Santa has a belly like a bowl of jelly, pero Jesus has a heart of love. Amen? Yan. Tapos sunod, Santa's little helpers makes new toys, pero Jesus makes new lives. Amen? And Santa puts gifts under your tree, and ito yung pinag-aralan natin last time. Jesus became our gift and died on a tree. Di ba? Amen? So, sinong panalo? Jesus, di ba? Kasi nasa Kanya na ang lahat. Ginawa Niya na ang lahat. Di ba? So, talagang kitang-kita dito pa lang, di ba, sa survey na ito, sa chart na ito, na si Lord, siya talaga ang bida ng Pasko. Siya ang may birthday. Di ba? Kaya dapat hindi kung sino-sino ang tinataas natin. Amen? And kung meron pa nga dito na bago lang, sabi ko nga lagi kong pinapaalala tuwing Pasko, huwag na tayong babati ng Merry Xmas. Di ba? Bakit? Kasi kilala mo na si Lord eh. Kung kilala mo na si Lord, dapat buo na yan. Merry Christmas. Di ba? Kasi ang ibig sabihin daw ni Bishop, sabi ng X, according kay Bishop, ay anon ang X. Okay? Kaya dapat, hindi mo sinasabing Merry Xmas, kundi Merry Christmas. Okay? Kasi pastor, shortcut ko lang, kahit na, magsipag ka. Diba? So, ibuuin mo na. Okay? Kaya itong message na to, aalamin natin, ano ba to? Christmas is a time for what? So, una, ito nga po yan. Christmas is a time for giving. Okay? So, basahin nyo yung Luke 2:11. 1, 2, 3, go! Yan. Ang ibig sabihin, a Savior has been born to you, binigay para sa'yo. Okay? So, Christmas is a time for giving. Kaya nga tayo, dapat kapag Pasko nga talaga, hindi nawawala yan sa atin. Kasi hindi naman, syempre, hindi naman yan ang pinaka-purpose. Kundi ikaw, talagang pinapahalagahan mo lang yung giving kasi nakita mo sa Panginoon na na siya rin mismo, nagbigay siya. Kaya dapat, di ba, tuwing Pasko, dyan ka mas lalong nagiging thoughtful, nagiging mindful sa mga mahal mo sa buhay. Normal lang talaga ang magbigay. Di ba? Kasi bakit? Pinapaalala mo na sa Kanya na, uy, naalala kita. Di ba? Juliet, may regalo ako sa'yo. Naalala kita, pabango. Yan, kasi ang mo eh. Di ba? Hindi naman ganun, ha? Yan. Gabi, naalala kita. Ito, tagdan, medyas. Yan, nakita ko kasi, yung medyas mo, butas-butas na eh. Diba? Pero yun nga, dito, pinapakita natin na ang Christmas pala is a time for giving. Sabi nyo nga 3 beses, giving. Yan. Kaya kapag Christmas, talagang lahat, bawat isa, giver. Diba? Hindi tayo yung parang lagi na lang ang attitude na lang natin. Tayo yung nag-iintay. Uy, regaluhan mo ko, Pasko na. Diba? Again, tuwing Pasko, sino ba may birthday? Si Jesus. Kaya dapat, unang-una, siya ang nireregaluhan. Diba? Pangalawa, syempre, matuto tayong magbigay. Okay? And syempre, hindi lang naman material. Pwede ka rin magbigay ng service nga, ng time mo, diba? For your family. Okay? And dito nga, sa Christmas is a time for giving. Ano ba ang nakapaloob dito? Sabi dito, Christmas is a time for giving for God to give His Son to men. Yan. Ang Christmas, yan ang palatandaan at yan ang event na ang Diyos nga binigay yung sarili niyang anak para sa mga tao. And kagabi, nasabi na lahat yan ni Pastor Dan. Yan, theologically yun. Nasabi na ni Pastor Dan, di ba? And actually, kapag nga si Pastor Dan ang pang theology talaga, pang Bible school, di ba? Kaya nakakatawa dahil natutunan nyo na yon. Na nga ba ang rason? Bakit ang Diyos nagkatawang tao? Di ba? So marami siyang rason na ibinigay, di ba?
Posible naman daw talaga na iligtas ng Diyos ang mga tao, na Diyos siya, di ba? Pero bakit nagkatawang tao? Pero dito nga, makikita na ang Diyos mismo, binigay niya yung anak niya para sa atin. And alam nyo, itong anak na to, hindi ito basta-basta. Itong tao na to, although tao binigay sa atin ang Panginoong Jesus, hindi siya basta-basta. Bakit? Kasi nobody else could ever duplicate Him. Hindi mo pwedeng gayahin, di ba, si Jesus. Kung paano siyang pinanganak, kung ano yung mga propesiya patungkol sa Kanya, kung ano yung mga miracle na nagawa niya, di ba? Kung ano yung mga teaching niya. And alam niyo, meron nga akong nabasa na si Lord daw, hindi lang siya pumunta dito to give us teaching o yung mga pagtuturo. Kasi kahit sino pwedeng gawin yan eh. Kung halimbawa, merong isang tao pumunta sa inyo, tinuruan kayo. Pero alam niyo, ang ipinamalas ni Jesus, nung dumating siya dito, hindi niya lang shinare yung teaching niya. Shinare niya rin kahit ang buhay niya. Even his life. Diba? Kaya pagka tiningnan mo si Jesus, hindi lang siya nagtuturo lang basta. Kundi yung mga tinuturo niya, isinasa pamuhay niya. Amen? Kaya very effective talaga. Diba? Nung sinabi niya sa mga disciple, magmahalan kayo. Hindi mahirap sa kanya. Bakit? Kahit sa kanya, nakita na mahal niya. Diba? Yung mga disciple. Mahal niya yung mga tao. And kapag kumikilos siya, kapag gumagawa siya ng mga miracle o himala, ginagawa niya yon out of His love and out of His compassion. Kaya nga, lahat ng mga tao, diba, na lumalapit kay Jesus at yung parang gusto nila ng kagalingan, may tinanggihan ba si Lord? Wala. Diba? Kasi ginagawa niya lahat ng yon dahil mahal niya ang tao. And sabi nga dito, it wasn't enough for God to send His Son into the world, but that same Jesus had to be given up. Kaya yung John 3:16, mensahe talaga yan ng Pasko. Ano ulit ang John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. At bakit daw pinadala si Jesus? Diba? Para hindi na tayo mapahamak. Diba? Saan? Sa impyerno, kundi lahat ng mga maniniwala sa Kanya ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Kaya sabi dito, God gave Jesus up to die on the cross for you and me, so that our sin debt might be paid, so that we might have the opportunity to be saved from an eternity in hell. Diba? Kaya nga nung nakaraan, nung care group, pinanood namin yung We Are the Reason. Diba? Party nung care group nun, pero may nag-iiyakan. After ng message, games agad. Hirap na hirap silang mag-move on. Diba? Kasi kakaiyak pa lang, we are the Lord, salamat po. Kaya ka pala dumating para sa amin. Tapos kaya after ko lang mag-pray. At ngayon, mag-games po tayo. May mga nagpupunas pa ng luha. Parang di nila matanggap games agad. Parang gano'n. Kaya nakakatuwa kasi, yun nga, this season nalalaman ng mga tao, di ba, na bakit nga ba? Kasi alam nyo, personally, honestly talaga, testimony ko yan. Kami, nung hindi pa kami Christian, wala, basta lang kami makadaos ng Pasko. Akala ko ang Pasko tungkol nga sa exchange gift. Di ba? Sino sa inyo ang akala nyo ang Pasko tungkol lang sa Christmas party sa school? Tapos magpapagandahan kayo ng outfit ng mga kaklase mo. Tapos ikaw naman rarampa ka dun sa corridor nyo. Di ba? Sasabihin mo, oy, bago tong polka dots ko. Di ba? Kumbaga parang, ganun lang, di ba? Tapos akala ko yung parang magre-reunion lang yung mga pamilya. Di ba? Kumbaga parang masasabi ko sa sarili ko na noon, nagpapasko kami nang wala yung birthday celebrant. Di ba? Si Jesus. Di ba? At minsan, nag-aaway-aaway pa kami sa pamilya. Wala yung ganito. Wala, bumili kang yelo doon. Ganyan. Gulang ko yun. Di ba? Kung ano-ano mga, namin, kabisihan. Pero ngayon, natuto na kami. Marunong na kami. Kaya, ganun din, bawat isa sa atin, di ba? Kapag Pasko, naaalala mo yung totoong diwa, yung meaning ng Pasko. Na si Lord, dumating kasi siya dito para, iligtas tayo mula sa kasalanan. Di ba? Kaya yun yung kinakanta natin kagabi, yung forever grateful, di ba? Forever na nagpapasalamat. Forever na thankful tayo kay Lord. Kasi yun nga, kung hindi dahil sa Kanya, posible impyerno tayo ngayon. Okay? And then pangalawa, for men to give their souls to God. Una,
for God to give His Son to men. Pero pangalawa, ito naman yung responsibility natin. For men to give their souls to God. Diba? And sabi nga, wala naman daw, diba? Ang totoong mga, kunwari, yung mga may concern talaga, wala naman daw talagang tao na, kunwari, nakatanggap siya ng kanyang regalo. Tapos hindi siya magre-reply. Diba? Kapag ang tao, binigyan mo ng regalo, anong dapat reply o response? Thank you. Diba? O kaya naman, thank you, uy, meron din ako para sa'yo. Diba? Ganun, diba? O kayo yung niraragaluhan yung ano. Yung ganun lang. Uwi na agad. Walang thank you, diba? Kung ikaw tinuruan ng nanay mo o kaya naman ng teacher mo na magpasalamat, diba? Anong reaction? Salamat po. Diba? Papakita mo talagang tuwan-tuwa ka. Salamat po sa regalo. Ganyan, diba? Si JJ kagabi nag-caroling sa amin. Talaga naman nung nabigyan. Sabi ko kay Mary, bata pa talaga si JJ, no? Binata na eh. 'Di ba? Kasi ganun talaga dapat tayo ka-thankful kapag may binibigay tayo. And dito, sa tuwing Pasko, makikita ang response o thankfulness mo sa Panginoon in the way you live. Sa paraan ng pamumuhay mo at pagre-response mo sa Panginoon. Okay? Sino dito taas kamay ang nagpapasalamat talaga kay Lord? So therefore, kailangan makita yan sa buhay mo. Sabi nga, God gave His Son to die for sinners. If we are to give a gift to the Lord, what would it be? Diba? Ngayon may tanong kasi dito. Kagaya ng sa Luke 2:8-10, tapos wise men. Diba? Ang shepherd, alam niyo naman, diba? Nung dumalaw sila kay Jesus, sabi ng Bible, they returned glorifying God. Tapos sunod naman, ang wise men, nung pumunta sila kay Jesus, ano ang sinabi? They gave gifts. Ano yon? Gold, frankincense, at saka myrrh. Ngayon, nasa sayo ang spotlight at tinatanong ka ng Diyos ngayon, kung bibigyan mo daw siya ng regalo, ano yon? Di ba? Kaya nga, syempre, bukod sa buhay, di ba, next week, mamaya ibibigay sa inyo ni Mira yung envelope natin. Sa 24, magbibigay tayo ng love gift kay Lord natin, di ba? Let's take it para yung opportunity para makapagregalo kay Lord ng something best na meron tayo. Pero ang sinasabi nga dito, may tanong dito, pwede mo bang bigyan o regaluhan si Lord ngayong Pasko ng fruit basket? O kaya naman, pwede mo kaya siyang bigyan ng bagong yung tawag doon? Necktie? Yan. Pwede mo bang gawin yon kay Lord? O kaya naman, pwede mo ba siyang bigyan ng yung handkerchief o yung panyo? Di ba? Pero sinasabi dito, hindi daw. Bakit? Kasi lahat ng yon, hindi yun kailangan ng Diyos. Meron siya ng lahat ng yon. Halimbawa, pwede mo siyang bigyan ng ganito, ng bigas. Di ba? Pero, idadaan mo lang sa church yon, sa mga tao yon. Pero yung talagang personally, ano ang maibibigay mo sa Kanya? Wala. Di ba? Kundi ang ang kaluluwa at ang puso mo lang. 'Di ba? Kaya ngayong Pasko, 'di ba, nakakatawa yung illustration talaga ni Pastor Dan. Yung talagang punta ka. 'Di ba? Punta ka sa church. Kasi dapat kailangan ibigay mo ang sarili mo. I-present mo ang sarili mo. Natatawa kasi ako kasi ang daming umiikot sa sa isip ko nung sinasabi niya na ayaw ng Diyos ng LDR. May naisip ako dun sa banda rito. Joke lang. Kaya kailangan pala puntahan ni Gab yun. Diba? Ayaw talaga ng Diyos. Diba? Kung mahal niya, talagang pupuntahan niya. Diba? Ganun din. Kumbaga parang sa atin, amen, amen. Ayan. Diba? Kung sa atin, talagang dapat ibigay natin yung buhay natin. Effortan natin. Diba? Sa Panginoon. Kaya dito, sino ang nagpa-promise kay Lord to the best of His ability? Nagagawin talaga yung best para makapagsamba ngayong Pasko. Amen? Di ba? Yung kailangan unahin muna talaga natin ang Panginoon. Kaya, di ba, ako talaga natutuwa ako kapag andyan kayo, nagsho-show up kayo, uma-attend kayo. Di ba? Kaya sabi mo sa Katayboy mo, ako rin, sumasaya ako pag andyan ka. Di ba? And kung ganun yung response natin, si Lord, mas masaya siya kapag andyan tayo. 'Di ba? And isipin nyo nga daw, 'di ba, kung effort sa effort lang,
isipin nyo na lang yung wise men. Di ba, nag-travel pa sila from afar para makita si Jesus. O ganun din yung shepherd, pinuntahan nila si Jesus. Di ba? So, napakahalaga ng pagpunta. Napakahalaga ng pag-effort. Di ba? Kung alimbawa nga daw, usapang effort daw yon, sino daw ang pinakamalayo? Si Lord pa rin. Di ba? Bakit? From heaven to earth. Di ba? Kaya, okay, dun ko talaga naintindihan yung You came from heaven to earth to show. Taasan nyo pa. Show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Diba? Kaya dapat feel na feel mo pala yun pag kinakanta mo yun. Diba? Kasi andun pala ang effort ni Lord. From heaven to earth, tapos from earth to the cross, tapos cross to the grave, tapos grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Diba? Ganun ang effort ni Lord sa'yo. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, in-effortan ka ni Lord. Diba? Kaya dapat ikaw din, effortan mo si Lord. Diba? Ang ganda na natutuwa ko kasi napapaganon ako kagabi habang nagpe-preach si Pastor Dan. Yes! Yes! Yan ang mga gusto ko sabihin. Yes! Diba? Yung parang praise God kasi may nagsasabing iba. Diba? Kasi pag ako lang parang napipikon na kayo sa akin eh. Diba? Pero kagabi nakakatuwa. Si Pastor Dan, iba yun eh. Diba? Kaya, praise God. Diba? Effort talaga. Okay? And then pangalawa naman, una, Christmas is a time for giving. Pangalawa, Christmas is a time for good tidings. Ano ibig sabihin ng good tidings? Good news. Di ba? Good tidings, o kaya naman, kaakibat niyan yung salitang joy. Di ba? Yung joy na tinatawag. Kaya dito, papasok talaga na tuwing Pasko, it is a time for good tidings. Di ba? Na dapat masasaya ang mga tao. Di ba? Talagang nakangiti. 'Di ba? Hindi bugnutin dahil sa traffic. 'Di ba? Hindi nakasimangot dahil walang hamonado. Ayan na naman ako. Sabi ni Mama sa akin, "Nok, lagi mo na lang binabanggit yung ham, pero pag may ham naman, sige ka naman ang kain." Huwag mo sabihin. 'Di ba? Kumbaga, pero yun nga, 'di ba? Ang Pasko pala ay patungkol sa good tidings. Kasi nung sinabi nga daw na mga anghel na kumbaga parang magkakaroon kayo ng good tidings, yung tungkol sa good tidings, literal pala na ang word nun is tungkol yung word na evangelize. Sabi, the message of the angel was a message of salvation. Sabi nyo nga, salvation. Tapos bakit kaya siya good news? Kasi good news, bakit? Nung ipinroclaim ito ng mga angel, ipinroclaim din nila yung message ng hope. Sabi nyo nga, hope. Ayan. And sabi nga, kapag daw nireview mo yung mensahe na ito, o kaya naman yung verse ng Luke 2, 8-20, mapapansin mo dito na, kumbaga parang meron talagang good news dun sa passage na yon. Bakit? Kasi napansin nyo ba, bakit kaya hindi na bigay yung good tidings o good news na ito na sinilang si Jesus sa hari, gaya ni Herod, o kaya naman sa mga leader, o sa mga religious na mga tao, gaya ng mga Pariseo. Bakit kaya sa mga shepherd? Alam niyo kung bakit? Kasi pinaparating pa lang ng Panginoon doon na na merong pag-asa sa mga tao na gaya ng mga shepherd. Okay? Bakit? Ano ba ang katayuan ng shepherd? Kung pag-aaralan last time. Kapag daw ikaw pala ay pastol, nung time na yon, ikaw daw ay dirty, ikaw daw ay hindi pinapansin ng mga tao, nasa mababa kang level na antas, 'di ba, ng pamumuhay, at ikaw ay madalas nakakalimutan, generally forgotten. 'Di ba? Yung limot, 'di ba, ng mga tao hindi pinapansin. Pero ang good news dito, bakit? Ang Christmas pala ay para din sa mga taong yun nga, hindi pinapansin, nakakalimutan ng society, 'di ba? At para sa kanila ay mga mabababa.
Di ba? So ngayon, nakaka-relate ba kayo? Amen? Amen. Sino dito ang naramdaman na para siyang madumi dahil sa kasalanan? Sino dito ang nararamdaman na parang maraming nakakalimot sa kanya? Hindi siya pinapansin. Alam nyo ba, ang Pasko din ay para sa inyo. Amen? Para sa atin. Di ba? Kasi akala natin, natuwa ako dun sa devotion na nabasa ko rin. Kasi akala din daw natin, minsan, ang Pasko ay para lang sa mga taong masasaya, nakangiti, laging bago ang damit. Di ba? Alam nyo ba, ang Pasko rin pala ay para sa mga broken-hearted, para sa mga malulungkot, di ba? Para sa mga iniwan ng mahal sa buhay. Di ba? Kaya doon ako na-touch kay Lord na, kasi habang nagda-drive ako, naisip ko yun na Lord, oo nga, no, i-insist ko ba talaga sa mga tao na, huy, magsaya kayo, Pasko ngayon. Samantalang may nararanasan sila. Balibaw, nung nakaraan, may nagkukwento sa akin dito, di ba? Kunwari, si Miko nagkukwento siya sa akin tungkol kay tatay. Praise God, na hahandle si tatay, di ba? Parang naisip ko, oo nga, no, parang hindi sa lahat ng oras, masaya talaga ang Pasko kasi may mga nagpapasko nga sa ospital, o kaya naman may nagpapasko sa kulungan, di ba? Pero sabi ko, iniisip ko, paano darating dyan yung joy? Na kung nandun ka sa kalagayan na yon, masaya ka pa rin. Pinaalala sa akin ng Panginoon na lagi mong isipin yung cross. Lagi mong isipin yung good news. Diba? Na ano't ano man ang kalagayan mo ngayon, pag naiisip mo na ikaw ay pinuntahan ng Diyos, niligtas ng Diyos, sasaya ka pa rin. Amen? Kaya kahit anong kalagayan mo, para sa'yo ang Pasko. Amen? Broken-hearted ka, iniwan ka ng girlfriend mo, may Pasko pa rin. Tuloy ang Pasko. Tuloy ang Pasko. Okay? Amen? Sabi mo nga, tuloy ang Pasko. Diba? Tuloy ang Pasko. Ano man ang kalagayan. Diba? Bakit? Kasi ang good news naman, ang joy naman natin, nakabatay sa good news na si Jesus ay dumating sa mundo para iligtas tayo. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng Christmas. Christmas is a time for what? Christmas is a time for good tidings. Kaya alam nyo, dapat ito, sinishare talaga natin ito sa lahat. Diba? Na alam mo ba, para sumaya ang Pasko mo, diba? Kapag may mga kapatid kayo, malulungkot, pag yung nanay mo malungkot kasi hindi nadamay sa pamaskong handog ni Biason, i-share mo yung pamaskong handog ni Jesus, di ba? Talagang dapat i-share mo na, huwag ka na malungkot, alam mo ba, ganito, ganyan, ganyan. Di ba? O sino dito nag-share na? Di ba? So sana bawat isa po sa atin nag-share na, okay? And the message hasn't changed. The gospel is still a message of hope. Kaya alam nyo, ang favorite ko rin na preacher si Billy Graham Kasi buong mundo, tina-travel niya yan. Para Para ipangaral the message of hope. Diba? Sinasabi niya sa Australia, si Jesus ang ating hope. Diba? Sinasabi niya sa Asia, si Jesus ang ating hope. Sinasabi niya sa Africa, si Jesus ang ating hope. Kaya alam mo, merong common denominator, lahat ng pinupuntahan niya. Lahat ng mga tao na pinupuntahan niya at sinasabihan niya ng hope, nagiging hopeful talaga. Nagiging puno ng pag-asa. After ng krusadang ngumingiti. Amen? O kung ikaw, ganun ka ba? Pagkatapos mong marinig yung good news, ngumingiti ka ba? Masaya ka na ba? Amen? Amen, Meljan? Amen, di ba? Amen? 10-10? Amen, di ba? So, tayo po, Christmas is a time for good tidings. Pangatlo, Christmas is a time for amazing grace. Yan yung kinanta natin kanina, di ba? Amazing grace. Taas ang kamay dito ng makasalanan dati. Inaamin makasalanan. Wow, konti lang ang makasalanan. Yung iba, ano kayo? Ayan. Taas ang kamay ng makasalanan. Lahat naman tayo makasalanan noon. Pero ano ang nagligtas sa atin? Amazing grace, how sweet. Ang sarap talaga pakinggan kanina eh. Diba? Habang kinakanta natin ng sabay-sabay, how sweet the sound talaga eh. That save a wretch like me. Pag sinabing wretch, ano ibig sabihin? Mayaman? Wretch? Uy, ang wretch mo ha. Diba? Ang ibig sabihin ng wretch, sira ang buhay. Diba? Sira ang buhay. Pag sinabing wretch, sira ang buhay.
Ay, hindi pala ako rich. Well, ngayon, alam mo na ha, AJ ha, ang rich, sira ang buhay. Ang rich, ang mayaman. Amen? Amen. Okay, ang rich, sira ang buhay. Pero anong sabi doon? That save a wretch like me. Ano pa sabi? I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Di ba? O tapos dinagdagan pa ni Chris Tomlin ng chorus. My chains are gone. I've been set free. Di ba? My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy, flood ba? Flood. His mercy reigns, unending love, amazing grace. Di ba? Kaya alam nyo, pag tinanong nyo mga Christian, ano ang national, ano ang Christian anthem ng mga Kristiyano? Bukod sa How Great Thou Art, Amazing Grace. Kasi yun ang nagligtas sa atin. Amen? Ephesians 2:8-9 yun ang nagligtas sa atin. It is by grace you have been saved, sa biyaya ng Diyos. Di ba? Kaya nga nung nakaraan, di ba, nag-prayer marathon na tayo. Ang topic natin, si Mary. Amen? Si Mary. Nagtatanong tayo, bakit si Mary? Ang sagot doon sa devotion natin, kasi si Mary, meron siyang paniniwala na kung ano yung sinabi ng Diyos, ifo-fulfill niya. Pero syempre, bukod pa doon, ano talaga ang dahilan bakit pinili si Mary? 'Di ba? Kasi si Mary galing sa linya ni David. 'Di ba? O ngayon, kapag inisip mo naman 'yon, kasi according sa prophecy dapat galing kay David. O ngayon, kapag sinaliksik mo pa, kunwari masyado kang studious, bakit si David? Okay? Hindi galing kasi siya sa tribe of Judah. 'Di ba? Tawag doon, kasi 'di ba, yung scepter daw dapat hindi mawala sa Judah. Kaya dapat si David. O pag tinanong naman, bakit si David? Kasi, ano ba sabi ko? Bakit si Judah? Bakit hindi na lang si Joseph? Mas mabait siya. 'Di ba? Di ba? Ngayon, pag tinanong naman, bakit si sino tatay ni Joseph? Si Jacob. Bakit si Jacob, hindi si Esau? Di ba? Bakit si Abraham, hindi si Nahor? Di ba? Parang kapag tinrace back pa rin natin, doon mo makikita na hindi kasi pumipili ang Diyos sa yung parang sa alam lang ng tao, sa way ng tao, kundi pinipili ng Diyos by His grace. Di ba? Merong alam ang Diyos na hindi natin alam. Na minsan, di ba, nagtatanong ba kayo, bakit ako? Di ba? Ba't hindi yung kapatid ko? Diba? O ba't si Aaron, hindi yung kapatid niya? Bakit si Rap? Hindi yung kapatid niya, mas matangkad yung kapatid niya. Diba? Alam niyo kung bakit? Kasi merong alam ang Diyos na hindi natin alam. At dahil yan sa biyaya. Okay, meron ba dito pinili ang Diyos dahil matalino? Dahil maganda? Diba? O parang sa shepherd din, ganun. Isipin niyo, madumi na tao, hindi pinapansin, pero piniling hayagan. Diba? Ng mensahe ng Panginoon. Because of grace. Diba? Yun pa rin ang verse. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Kaya alam nyo, ang grace, diba? Dahil yan ang time ng grace natin, yan din daw dapat ang ipinapamahagi natin sa iba. Diba? Na grace. Diba? Kagaya nga, yung mga gift-giving natin Bakit bibigyan yan? Matin ba yan? Bakit bibigyan yan? Pa lang yan Diba? Pero, pag naisip mo nga naman yung grace, nga naman yung grace, parang hindi siya tumitingin kung anong klase ka, saan ka galing. Diba? Anong katayuan meron ka. Diba? Kaya yan din daw ang inaano natin. Yung parang ipinapamahagi din natin sa iba. Okay? Bakit kita patatawarin hindi ka nga nagsasorry? Pero ang grace, hindi man siya mag-sorry, pero papatawarin mo rin. Amen? Bakit kita bibigyan ng regalo? Ka-LG ba kita? Diba? Pero dahil sa grace, sige nga, bigyan ko na rin to ng Diba? Amen? Naintindihan nyo na ngayon yung grace? Kasi ang grace, ito yung grace, Grace is defined
as the unmerited love and favor of God toward sinners. Toward sinners. Ibig sabihin nito, hindi man karapat-dapat, binigay ng Diyos. Okay? Pero kabaliktaran siya ng mercy. Kasi yung mercy naman, yung dapat sa'yo, di ba, ay hindi binigay. Okay? Yun yung punishment, yun yung hell. Kaya sana ang Christmas natin mapuno ng grace. Sabi mo sa katabi mo, mapuno ng grace. Yan, di ba? Parang yung, ay, ito, dagdag, basta gagawin ko pa rin. Okay? Kaya sabi nga, just as it with those shepherds in that field, if there is salvation in your life and mine, it is there by grace and grace alone. Di ba? By grace lang, tayo naligtas ng Panginoon. And there is not a single individual in this place who deserves anything from God. Kasi nga naman, isipin niyong maigi, kung ang ginawa ng Diyos is, kung, kunwari, pupunta tayo sa langit, by puntos. Diba? Kawawa, no? Yung mga may 75, 65 sa grade, sa school, no? Diba? Kunwari, diba, kumbaga parang ang batayan ng Diyos, okay? Ang mga pupunta sa langit, yung mga top 1, top 2 sa school. Siguro marami sa atin, ay, Diyos ko. Diba? Yung pupunta sa langit yung ang gagaling, yung talagang Dean's Lister. Diba? Diyos naman eh. Diba? Pero ang galing, no? Bakit? Kasi pag sinabing grace, kahit hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag. Kaya yung kanta na yun, anong tawag? Sukdulang biyaya. Kasi kahit hindi ka nga naman karapat-dapat, binigay sa'yo. Di ba? Ikaw ang pumatay doon sa anak, pinatawad ka pa rin at ginawa kang anak. Naintindihan? Amen? Alam niyo na ibig sabihin ng amazing grace? Amen? Di ba? Kaya itong Pasko na to tatandaan natin. Okay? By grace, tayong naligtas, ipangalat din natin yung grace. Okay? At pang-apat, Christmas is a time for glorifying God. Sabihin nyo, glorifying God. Yan. Luke 2:13-14. Basa. 1, 2, 3, go. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth, to those His favor rests. Yan. So, ano sabi dyan? Glory to God. Diba? Yan yung kinakanta natin, glory to God in the highest. Diba? Na ito, ang Christmas time pala is a time for glorifying God. Ano ibig sabihin? Na gaya ng mga angel, dapat daw tayo ay gino-glorify natin si Lord. Kaya alam nyo, nyo na yan tawag doon, ihanda nyo na yung mga boses nyo na yan. Diba? Kasi ang Christmas time is a time for glorifying and praising God. Talagang kakanta tayo ng kakanta dito. 'Di ba? Pupurihan natin ang Panginoon. Kaya yung mga ibang church, 'di ba? Gaya ng mga CCF, yearly talaga may mga kantata sila. Kanta sila ng kanta. Kantata, 'di ba? May mga krusada sila na kanta lang sila ng kanta, yung mga choir. 'Di ba? Oh, come. Diba? Talagang mga angelic. Huwag nyo na pansinin yung sample ko. Ayan, diba? Kasi Christmas time is a time for glorifying God. Sabi nga dito, after the first angel finished his speech, he was immediately joined by a vast multitude of the heavenly hosts, and they lifted their voices. Sabi nyo nga, lifted their voices to give glory and praise to the Lord. Ayan. Ibig sabihin ng lifted their voices, talagang yung tinaas ang boses, di ba? Ikaw ba, tinataas mo boses mo kapag, gina-glorify mo si Lord? Diba? Sino dito pag sinabi, sabihin natin, Hallelujah! Hallelujah! Diba? Hallelujah. Nahihiya pa. Taas natin yung mga kabayo natin. Hallelujah. Diba? Sino yan? Pag sinabing lifted their voices, talaga naman, yung mararamdaman mo. Diba? Yung, glory to God! Mamamas ko po, glory to... Tingnan mo, lalabasin ka niyan. 1,000 talaga ang mo niyan. Diba? Parang kagaya ng paglabas ng mga anghel nung, yung glory to God. Dapat ganun din. Okay? Yung time talaga to glorify and... Hindi yung nagsasawa.
Di ba? Kagaya nga ng sinasabi ni Pastor Dan, kung nagsasawa ka 2 to 3 hours pa lang, hindi ka bagay sa langit. Kasi habang buhay daw yun, walang hanggang buhay. Di ba? Kaya tayo, ano nyo na yan, i-ready nyo na ang mga boses. Huwag muna magmalamig. Di ba? Kakanta tayo ng kakanta. Hindi yung, ba yan, nag-opening song na nga, tapos magpapakanta pa. Kagabi, hindi alam ni Pastor Dan kasi na may kandahan din sa dulo. Parang sa part niya, siguro sa isip-isip niya, nagpakanta na nga ako, tapos nagpakanta pa si Pastora Mary. Diba? Pero ganun kasi, di ba? Time to glorify and praising God. Kung yung mundo, ang mga naririnig niya sa kanila ay, kung liligaya ka sa feeling ng... di ba? Tsaka kung yung mga iba't iba, di ba? Kayo, dapat this is a time to glorifying and praising God. Sino dito, ang kamag-anak dyan, nagbibidyoke? Di ba? Magbida-bida ka, pindutin mo. Sukdulang biyaya. Yan, magkaraoke ka doon. Di ba? Talagang, yung talagang evangelize mo. Alam ko, nagawa ko na yun noon eh. Talagang, wala talaga. Walang Christian song. Ages. Siya ang iyong kailangan, sandigan. Di ba? Yung pala, si Jesus yun, di ba? Kaya, sa pamamagitan nun, di ba, nag-glorify si Lord. Hindi yung may video-king. Natetempt ka rin, di ba? May Taylor Swift ba dyan? May dyan? SB19? Di ba? Pindot, di ba? Sabi mo sa katabi mo, pwede ka magkaraoke. Pero glorify God, ha? Yan. Tanong ito, hindi ko titirahin ngayon yung mga worldly song, yung mga Christian song. Pero ang tanong na lang natin, pag kinanta mo ba yan, mag-glorify si Lord? Alam nyo na ang sagot. Kapag kinanta nyo ba yan, mag-glorify si Lord sa karaoke, sa video okay? Yan. So alam nyo na. Again, hindi masama ang mga karaoke sa bahay, pero mas maganda kung nag-glorify si Lord sa mga song na yon. Okay? Kaya sabayan natin yung mga angel. Kaya Christmas is a time for glorifying and praising God, and it is a time for singing. Okay? Kaya sabi nga dito, may I remind you that Christmas are tremendous times for the children of God to demonstrate their faith. And kapag nga dinemo mo yan, wag kang mahihiya, di ba? Kasi yan nga yung pagpapakita mo ng pananampalataya. And sabi nga, di ba, after all, even though Christmas has been secularized and commercialized, it is still a day set aside to commemorate the birth of the King of Kings. Through our Christmas programs and our personal conduct and family functions, we have a wonderful opportunity to show this world just what this season is truly about. Diba? Naalala ko rin palagi, kapag Christmas, nagre-remind si Bishop ng kahit sa mga Christmas song, dapat daw nag-glorify si Lord at tungkol kay Jesus, yung mga kinakanta. Diba? Kasi nga daw, diba, ang mga Christmas song, daw kinakanta pag Christmas? Jingle bells, jingle bells, jingle all the... sige, nyo yun. Ubusin nyo yung lyrics nun. May Jesus ba doon? Diba, wala? Okay, kaya't ibigay mo na. Diba? Yung mga ganong kanta, may Jesus ba doon? Kaya dapat, pili tayo ng mga diba, ng mga kanta natin. Kaya ang mga kanta natin, Joy to the world, God so loved the poor, unto us a child is born. Amen? Hark the herald angels sing. Diba? Amen? Amen? Okay, so marunong na kayo marunong na kayo mag-glorifying God, mag-glorify kay Lord, tsaka yung mga song, pipiliin natin. Kaya sabi, after the shepherds met Him, this became their mission. They went about telling others about Him, and they returned to their lives, glorifying the name of the Lord. At tsaka, kasi nga sa ganitong season, mahalaga yung song, kasi nga, di ba, kapag song, na-magnify daw yung meaning ng sinasabi mo. Kasi halimbawa, pag sinabi mo lang, hallelujah, hallelujah, diba? Parang may may power, pero okay lang. Diba? Pero pag sinabi mo, hallelujah, hallelujah, sing hallelujah,
Di ba? Talagang may kapangyarihan. Okay? Kaya dito, what are you doing to glorify the Lord this Christmas? And last na lang, ito na nga po. Ayan, Christmas is a time for going home. Ayan, medyo senti yan. Diba? Ito, napakahalaga nito sa buhay natin. Una, Christmas is a time for giving. Tatandaan niya, laging may G to. Giving. Pangalawa, Christmas is a time for good tidings. Pangatlo, Christmas is a time for amazing grace. Pang-apat, Christmas is a time for glorifying God, and Christmas is a time for going home. And dito, napaka ganda nung tagpo na si Joseph and Mary ay bumabalik pumupunta doon sa kanilang hometown, 'di ba? Para umuwi kasi syempre may decree din that time, 'di ba? And alam nyo, ang Pasko, 'di ba? Dito sinasabi nga sa mensahe na to na marami sa atin ngayon pero ewan ko lang sa inyo. Marami sa atin ngayon ang uuwi daw sa mga kanya-kanyang bahay, di ba? This holiday season. Merong iba nagpa-probinsya pa para makasama yung mga mahal sa buhay. Meron naman magi-spend ng time for traveling pero kasama ang mga mahal sa buhay at family. And this holiday season nga, this Christmas season, yung mga nasa great distances, di ba? Kagaya ng mga OFW, ay umuuwi, di ba? Sa kanilang bahay. Alam nyo, ganun din daw ang mensahe sa atin ngayong Pasko. Na yung mga malalayo, feeling nyo mga malalayo na kayo from your home, sino yung home nyo? Di ba si Lord? This is a time na bumalik daw kayo. Okay? Doon sa tunay ninyong tahanan. At walang iba yon kundi ang Panginoon. And alam nyo, kagaya nga ng prodigal son, di ba? Na-feel niya na parang feeling niya, hindi siya karapat-dapat bumalik sa tahanan nila, pero ano pa rin ginawa niya, 'di ba? Still he returned, 'di ba? Na alam niyo, kaya ganun din ang mensahe ng Pasko sa atin. Na yung mga feeling nyo, ang distansya nyo na sa Panginoon, ang layo nyo na sa Kanya, 'di ba? Pero this Christmas tinatawagan ka ng Panginoon to go home, 'di ba? Come home, 'di ba? Bumalik ka. And alam niyo, ewan ko lang din kung ano yung kinalalagyan ng mga kabataan natin ngayon, 'di ba? Sa mga pwedeng halimbawa sa bahay meron kayong kaalitan, 'di ba? Nanay sa anak nagkakagalit, 'di ba? Tatay sa anak nagkakagalit, 'di ba? O kaya naman magkakapatid. Pero alam nyo, pakiusap ko to as a pastor personally. This Christmas, pag-pray natin, 'di ba? Na syempre una, babalik talaga tayo. Let's go home kay Lord, 'di ba? Balik tayo kay Lord. And also balik tayo sa mga pamilya natin. 'Di ba? Yung matagal na natin na hindi binabati na anak, na nanay, na lola, na tita, 'di ba? Siguro sa ngayon, kung hindi man sila humingi ng sorry, 'di ba, sa inyo, kayo na yung mauna. 'Di ba? Kayong mga nakikinig nito kasi Christmas is a time for going home. 'Di ba? Payag ka ba na ngayong Christmas lagalag ka? 'Di ba? Kasi hindi ka bumabalik sa tunay na may-ari sa'yo, tunay na nagmamahal sa'yo, di ba? And ako, personally talaga, kilala niyo ako, di ba? Ako, kapag Pasko, gusto ko, sama-sama kami nila mama, nila papa, ganun din, sila Ate Mer, ganun din sila sa Maglaya family. And ako, sana, ganun, tayo dito. Parang balance tayo, di ba? Bumabalik tayo kay Lord, inuuna natin si Lord, di ba? Talagang binibigyan natin siya ng time para makapag-worship sa Kanya. Tapos, syempre, sunod naman, inaayos natin yung church, di ba? Talagang, kung may mga gusto tayo, binabalik natin yung bawat isa sa atin. Kung may mga kasamaan tayo ng loob, nagsasorry tayo. Tapos, syempre, ginagawa natin ng paraan para maregaluhan sila, para lang, yun nga, may consolation tayo sa kanila, di ba? And also ito, kasi dito sa bagay na to, hindi ko kayo mababantayan eh. Dito sa bagay na to, hindi ko kayo masusundan. Yung lagay nyo sa pamilya nyo. Di ba? Yung lagay natin sa pamilya natin na tayo naman, okay tayo dito sa church kasi lagi tayong, kunwari ako, hindi ako pumapayag, di ba, na may laitan tayo dito, may alitan tayo, di ba? Talagang gusto ko, make sure ko na maayos. Pero, how about your family? Di ba? Ngayong Christmas is about time to go home. Di ba? Lapitan mo yung nanay mo. Di ba? Simpleng Merry Christmas. Ma'am, Merry Christmas. O, sabay kiss. Di ba?
Lapitan mo yung anak mo. Anak, kung may anak ka. Yan, Merry Christmas. Diba, anak? Diba? Tuwing Pasko, kami nila mama, kahit 4 kami, tanggal muna ang kakornihan. Yakap talaga kami. Yakap, Merry Christmas, ganyan. Happy New Year. Yun ang wish ko sa bawat isa, sa pamilya, di ba? Mga natin, tatay natin, nanay natin, yakapin natin. Give them a hug, give them an embrace. Let's go home. Kasi at the end of the day, they are still your home. They are still your family. Uuwian at uuwian mo sila. Okay? Kaya yun yung mensahe sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya dito lang tayo nasenti. Pero napaka-importante kasi nito, itong bagay na to na sana, minsan lang yan, di ba? Kumbaga, minsan lang magpasko, minsan lang tayo magdaos, minsan lang mag-December. Kaya sana, yun. Yung tatay mo na matagal mo nang kasi lagi kang minumura, ganyan. Tay, Merry Christmas. Diba? Pero yun nga, express your love. Diba? Kasi dito naman, tinuturo natin yung pagmamahalan, di ba? Sa kanila din, express your love. Amen? Pastor, paano pag kinis ko naman, pero nakaganon? Hayaan mo lang. Kiss mo lang. Kaya embrace mo lang. At least, nagawa mo yung part mo. Amen? Sama-sama tayo, ha? Una, Christmas is a time for giving. Okay? Yung binigay na ng Diyos yung sarili niya, bigay din natin sa Diyos yung para sa Kanya. Amen po? Pangalawa, this is a time for good tidings. Diba? Mahalaga na sinishare natin yung magandang balita para kay Lord. Okay? And pangatlo, amazing grace. Naalalahanin natin na kaya tayo naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. And pang-apat, glorifying God. Hawitan natin siya, purihin natin siya. At pang-5, it's a time for going home. Uwi ka. Diba? And kung halimbawa matagal ka na nga uwi ka rin kay Lord. Amen?